Sa isang tahimik na bayan, nakatira ang pamilyang Santos, na kilala sa kabaitan at kasipagan. Sila ay sina Bernard, Loren, at ang kanilang nag-iisang anak na si Ligaya. Mula pagkabata, masayahin na si Ligaya. Hindi siya mahirap mahalin, palangiti, magalang at laging handang tumulong sa nangangailangan. Kahit mga matatanda sa baryo, natutuwa sa kanya. Ang bait talaga ng batang yan, madalas nilang sabihin. At totoo nga, kasi mula sa puso ni Ligaya ang kabaitan niya. Ang mama niyang si Loren ay isang guro sa pampublikong paaralan. Marami ang humahanga kay Loren dahil kahit pagod galing sa trabaho, hindi pa rin ito nakakalimutang asikasuhin ang pamilya. Ang tatay naman ni Ligaya na si Bernard ay isang negosyante. Nung una, maliit lang ang tindahan niya. Pero sa sipag, tiyaga at tulong ni Loren, unti-unti yung lumaki. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng maayos na bahay, magandang sasakyan at komportableng pamumuhay. Para kay Ligaya, sapat na ang simpleng buhay nila. Masaya na siya basta't buo at masaya ang pamilya niya. Tuwing umaga, gigising siya sa halik ng mama Loren niya at sa amoy ng bagong lutong agahan. Pagbaba niya ng hagdan, nandoon si Papa Bernard, umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. "Good morning, anak," bati nito. "Good morning din po, pa," sagot ni Ligaya na laging may ngiti. Ganito ang araw-araw nila, payapa, puno ng tawa at pagmamahalan. Walang sigawan, walang gulo, isang tahanan na puno ng pag-ibig. "Anak," sabi minsan ni Loren habang nag-aalmusal sila, "balang araw gusto kong maging guro ka rin, katulad ko." "Yan din po ang pangarap ko, Mama," sagot ni Ligaya. "Gusto kong magturo sa mga batang walang kakayahang pumasok sa eskwela." Napangiti si Loren at napaluhan ng bahagya. "Ang bait mong bata. Sana hindi magbago yan kahit kailan." Habang lumalaki, lalong nakilala si Ligaya sa kanilang lugar. Kapag may bata sa kalsada na nag-aaway, siya ang unang lalapit para umawat. "Walang maganda sa pananakit," madalas niyang sinasabi. "Mas mabuti kung mag-usap na lang tayo." At sa bawat payo niya, parang gumagaan ang paligid. Ngunit tulad ng sabi ng matatanda, ang payapang dagat ay minsan ding nagngangalit. At isang araw, dumating ang bagyong magpapabago sa buhay ni Ligaya. Isang gabi, habang naghahapunan sila, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Bernard, isang babae ang nakatayo sa labas. Maganda ito, maputi, maayos manamit at may ngiting tila mabait. "Angela!" tawag ni Bernard, halatang pamilyar sa babae. "Matagal na tayong hindi nagkita. Halika, pasok ka." Ngumiti si Angela at marahang pumasok sa bahay. Nagpakilala ito kay Loren at Ligaya. Sa unang tingin, tila mabait naman ang dalaga. Pero habang tumatagal ang pag-uusap, may kung anong malamig na pakiramdam ang dumapo kay Loren. Hindi niya alam kung bakit, pero parang hindi niya nagustuhan ang titig ni Angela kay Bernard. Mula noon, madalas nang dumalaw si Angela. Minsan may dalang pagkain, minsan regalo. Laging magiliw at laging maganda ang bihis. Ngunit unti-unti, napapansin ni Loren na mas madalas na niyang nakikitang magkausap sina Bernard at Angela. Minsan pa nga ay nagbubulungan. Pinipigilan ni Loren ang sarili. Ayaw niyang maghinala. Ngunit gabi-gabi, may bigat na sa dibdib niya. Tahimik siyang umiiyak kapag tulog na si Ligaya. At si Ligaya naman, bagaman bata pa ay nararamdaman na rin na may kakaiba. Hindi na kasing saya ng dati ang bahay nila. "Madalas na tahimik si Mama, madalas ding wala si Papa," bulong niya sa sarili. Isang gabi, habang naglalabas si Loren sa labas, lumapit si Ligaya. "Mama," sabi niya, "mabait naman po si Tita Angela, di ba?" Napangiti si Loren pero kita sa mata ang lungkot. "Oo, anak," sagot niya. "Mabait siya." Ngunit kasabay ng sagot na yon, ang isang mahinang buntong hininga.
Parang may takot, parang may alam na hindi niya masabi. At mula noong gabing yun, parang may nagbago sa hangin sa bahay nila. Tahimik pa rin pero hindi na masaya. Ang mga tawa ng Papa Bernard niya ay bihira na. Ang Mama Lore niya ay laging malalim ang iniisip. At si Ligaya tahimik lang sa sulok. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Minsan, habang nakahiga siya, narinig niya sa labas ang boses ni Angela. Malambing pero may halong yabang. At pagkatapos nun, maririnig ang boses ng tatay niya. Pabulong, mahina. Hindi niya maintindihan pero hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, nakita ni Ligaya si Loren sa may veranda. Nakatulala sa malayo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. "Mama, okay lang po ba kayo?" Ngumiti si Loren at hinaplos ang buhok ng anak. "Okay lang ako, anak. Basta pangako mo sa akin, ha? Ano man ang mangyari, mananatili kang mabuti." Tumango si Ligaya. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit parang may kabigatan ang boses ng kanyang mama. At sa gabing yun, habang unti-unting lumulubog ang araw, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang kinilabutan. Parang may paparating na hindi kaaya-aya. Isang bagay na tuluyang magpapabago sa kanyang tahimik at payapang mundo. Simula nang dumating si Angela, marami na ang nagbago. Tahimik na si Loren, bihira nang magsalita. Habang si Bernard naman ay madalas wala at kapag umuuwi, amoy pabango na hindi sa kanya. Bagaman inosente ay may kutob si Ligaya. Madalas niyang makita si Angela sa bahay nila, nakaupo sa sala na parang siya ang may-ari. "Ang ganda mo, Ligaya," sabi nito minsan. "Tulad ng nanay mo?" Ngumiti si Ligaya, ngunit sa likod ng ngiti ni Angela, may lamig na parang nagbabadya ng panganib. Lalong tumalas ang pagbisita ni Angela. May dalang prutas, tsokolate at mga regalong tila panunukso. Isang gabi, nagising si Ligaya sa may hinang boses sa labas ng kanyang kwarto. At sa dilim ng gabi, lumapit siya sa pinto at dahan-dahang sumilip. Nakita niya sa veranda ang Papa Bernard niya, kausap si Angela. Pareho silang nakatayo, malapit sa isa't isa. Ang mga mukha nila ay seryoso pero malambing. "Bernard," narinig niyang sabi ni Angela. "Hanggang kailan mo pa itatago?" "Angela, wag dito," mahinang sagot ng ama niya. "May anak ako, may asawa." "Pero ako ang kasama mo gabi-gabi, di ba?" Sagot ni Angela nang may ngiti sa labi. "Ako nagpapasaya sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Ako rin ang dahilan bakit magandang takbo ng negosyo mo." Doon na tumulo ang luha ni Ligaya. Hindi niya lubos maintindihan pero alam niyang mali ang naririnig niya. Tahimik siyang bumalik sa kama. Tinakpan ng unan ang tenga at pinilit matulog. Ngunit kahit pumikit siya, paulit-ulit sa isip niya ang boses ni Angela. Matamis, ngunit parang lason. Kinabukasan, kakaiba ang ayos ni Loren. Pulang-pulang mga mata nito at halatang hindi nakatulog. Tahimik lang siyang nagluto ng almusal pero hindi kumain si Bernard. Tumayo ito at agad kinuha ang susi ng sasakyan at umalis ng walang paalam. "Ligaya," sabi ni Loren, "pagkatapos mong kumain, mag-aral ka na lang muna sa kwarto mo, ha?" Tumango si Ligaya, kahit hindi niya alam kung bakit malungkot ang tono ng ina. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na naman si Angela. Walang abiso, parang bahay na rin niya ang bahay ng mga Santos. Ngumiti siya nang makita si Loren. Nariyan ka pala? Akala ko wala ka." "Bakit?" tanong ni Loren. Maayos pa rin ang tono. Wala naman. Maghahatid lang sana ako ng mga papeles kay Bernard." Tahimik lang si Loren, pero nang tumalikod si Angela, bahagyang sumimangot ang kanyang ina. Sa isip niya, papeles? Pero Sabado ngayon, sarado ang opisina ni Bernard. Kinagabihan, umuwi si Bernard. Sobrang pagod daw. Naghari ang katahimikan. Hindi nag-uusap ang mag-asawa.
Habang kumakain sila, bigla na namang kumatok si Angela. Nakatayo sa may pintuan at may dalang wine. "Surprise!" sabi niya. Napangiti si Bernard pero si Lauren ay halatang nagpipigil. Habang umiinom silang tatlo, si Angela ay tila sinadyang lapitan si Bernard. May mga titig, may tawa, may mga patagong sulyap. Hanggang sa hindi na nakayanan ni Lauren. Tumayo siya bitbitang baso at mahinang nagsalita. "Angela, siguro oras na para umalis ka muna. Gabi na." Natahimik ang dalawa. Ngumiti si Angela pero may halong pang-aasar. "Bakit, Lauren? Nagsiselos ka ba?" Tumingin si Lauren ng diretso. "Hindi. Pero may respeto ako sa tahanang to. Sana matutunan mo rin yon." Lumabas si Angela na nakangiti pa rin. Pero sa likod ng ngiting yon ay may apoy ng galit. At simula ng gabing yon, tila nagpasya siya na sirain ang katahimikan ng pamilya. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan si Lauren, nakita niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Mga kapitbahay na parang may gustong sabihin. Sa eskwela, may mga bulong-bulungan. Si Ma'am Lauren daw, niloloko ng asawa niya. May babae daw si Sir Bernard. Pinilit ni Lauren na maging matatag, pero sa bawat bulong, parang may tinik na humihiwa sa puso niya. Pag uwi niya sa bahay, tahimik lang si Ligaya. Gusto niyang tanungin ang mama niya kung totoo ba na may babae ang papa niya. Pero hindi niya magawa. Nakikita niya kasi kung gaano kasakit ang dinadala ng kanyang nanay na si Lauren. At sa gabing yun, habang nakatulog si Ligaya sa kanyang kama, narinig niyang muli ang pamilyar na boses ni Angela sa labas. Mahina, pabulong, ngunit malinaw. "Bernard," sabi ni Angela, "hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha." Sa labas, malamig na ang hangin. Sa loob ng bahay, tahimik ang gabi. Pero sa puso ni Ligaya, nagsimula ng kumulog ang unos na hindi na mapipigilan. Lumipas ang mga linggo at lalong dumalas ang pagbisita ni Angela sa bahay ng mga Santos. Parang wala nang hiya. Kahit wala si Bernard ay pumupunta pa rin ito. Kung minsan, magdadala ng pagkain. Kung minsan naman ay magmamagandang loob na tumulong sa gawaing bahay. Pero para kay Lauren, malinaw na may ibang intensyon si Angela. Isang tanghali, habang nagluluto si Lauren, biglang pumasok si Angela sa kusina na parang siya na ang may-ari ng bahay. "Wow, ang bango ah!" sabi nito nang nakangiti. "Lauren, siguro ito yung dahilan kung bakit ay umalis ni Bernard dito?" Ngumiti si Lauren pero pilit. "Siguro nga," mahinahon niyang sagot. "Kasi dito siya masaya, kasama ang pamilya niya." Tumawa si Angela ng mahina. "Oo nga, pero alam mo, minsan hindi mo mapipigilan ng tadhana. Minsan may darating talaga na mas higit pa." Nagkatinginan silang dalawa, tahimik, matagal, hanggang sa umalis si Angela na parang walang nangyari. Nang gabing yon, hindi na nakatulog si Lauren. Tinitigan niya ang larawan nilang tatlo sa ibabaw ng cabinet. Siya, si Bernard at si Ligaya. Lahat sila nakangiti sa litrato, pero ngayon parang lumabo na ang mga ngiti. Tahimik niyang hinaplos ang larawan at napahinga ng malalim. "Bernard," bulong niya. "Anong nangyari sa atin?" Kinabukasan, hindi umuwi si Bernard. Walang tawag, walang mensahe at tanging katahimikan lang. Buong araw nakaupo si Lauren sa veranda, hawak ang rosaryo at nagdarasal ng paulit-ulit. Si Ligaya naman, tahimik lang sa gilid. Pinagmamasdan ang inang tila unti-unting nawawala ng lakas. Gusto niyang yakapin ito, pero may layo na sa pagitan nila. Hindi dahil sa galit, kundi sa parehong pagod at sakit. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Bernard. Paglapit pa lang, naamoy na ni Lauren ang pabango ni Angela sa kanyang damit. Hindi na siya nakapagpigil. "Bernard," mahinahon pero matatag ang boses niya. "Sabihin mo nga, may relasyon ba kayo ni Angela?"
Tahimik lang si Bernard, hindi makatingin, at sa katahimikang yon, nakuha na ni Loren ang sagot. Hindi mo na kailangan magsalita. Kita ko na sa mga mata mo. Lumapit siya at nanginginig ang kamay. Binigay ko sa iyo lahat, pati na ang buong tiwala ko. Pero bakit siya? Walang salitang binitiwan si Bernard. Tahimik itong lumabas ng bahay at hindi man lang nilingon ang asawa. Naiwan si Loren, nakaluhod sa sahig at umiiyak. At mula sa hagdan, tahimik na nakamasid si Ligaya. Pinipigilang umiyak habang bumabagsak ang mundo ng kanyang ina. Kinabukasan, maagang dumating si Angela. Hindi man lang lag-atubili. Pumasok agad sa bahay, dala ang isang sobre. Loren, sabi niya. Etong mga papeles ni Bernard, pinapapirma kanya para sa negosyo. Ngumiti pa ito pero malamig ang tingin. Alam mo, dagdag pa niya, hindi mo dapat masyadong didibdibin ang mga nangyayari. Minsan kasi, kung hindi mo kayang hawakan ng asawa mo, may ibang hahawak para sa'yo. Parang tinamaan ng sibat si Loren sa narinig. Hindi siya nakasagot. Bumigat ang dibdib niya pero pinilit niyang manatiling kalmado. Angela, umalis ka na sa bahay ko. Ngayon na. Tumawa si Angela pero hindi umalis. Lumapit pa ito. Anong gagawin mo, Loren? Itatabay mo ako? Kahit anong gawin mo, si Bernard akin na. At bago pa makasagot si Loren, biglang may narinig si Ligaya mula sa itaas. Isang malakas na sigawan, sinundan ng kalabog at tunog ng isang katawan na bumagsak sa hagdan. Mama! Sigaw ni Ligaya habang mabilis siyang bumaba. Nakita niya ang nakahantusay na si Loren sa sahig. May sugat ang ulo at hindi gumagalaw. Nasa gilid si Angela, hawak ang dibdib, tila nag-aalangan kung lalapit ba o tatakbo. May aksidente? Sigaw ni Angela. Nadula siya. Pero bago pa makatawag ng tulong, tumakbo si Ligaya papalapit sa ina. Mama, ayos lang po ba kayo, Mama? Hinawakan niya ang kamay nito. Mama, huwag mo akong iwan. Umiyak siya ng umiyak, nanginginig ang tinig. Sa labas, nagsimulang umulan. At sa bawat patak ng ulan, parang pinalalim ang sakit na kanyang nararamdaman. Dinala nila si Loren sa ospital. 3 oras na operasyon, 3 oras ng pag-asa at takot. Hanggang sa lumabas ang doktor, umiiling. Pasensya na po, wala na siya. Parang huminto ang mundo ni Ligaya. Naramdaman niyang nawalan siya ng kalahati ng sarili niya. Wala na si Mama. Kinabukasan, maraming tao ang dumating sa burol. Tahimik si Bernard at halos walang emosyon. Si Angela, umiiyak sa gilid pero para kay Ligaya, peke ang mga luhang yon. May isang matandang katulong na lumapit kay Bernard. Sir, mahina nitong sabi. May nakita po akong kakaiba bago nahulog si Ma'am Loren. Ngunit bago pa ito makapagsalita, pinutol ni Angela. Huwag kang mangialam, Aling Mercy. Aksidente yon. At mula nun, hindi na muling nakita si Aling Mercy. Bigla na lang itong nawala kinabukasan. Matapos ang libing, nagbago na ang lahat. Wala nang halakhakan sa bahay, wala na ring kulay at disenyo ang mga pader. At sa tuwing titingin si Ligaya sa hagdan, para bang naririnig pa rin niya ang tunog ng pagbagsak ng kanyang ina. Sa mga gabing tahimik, madalas niyang marinig sa isip niya ang huling salita ni Loren. Ano man ang mangyari, anak, manatili kang mabuti. Ngunit paano ka mananatiling mabuti kung ang kabutihan mo ang dahilan ng pagkawala ng taong pinakamamahal mo? Pagkalibing ni Loren, dumating si Angela, suot ang itim na bestida. Kunwari nagdadalamhati. Ngunit may ngiting tila panalo. Bernard, sabi niya, ang hirap tanggapin ang nangyari. Pero nandito ako, hindi kita pababayaan. At tulad ng inaasahan, si Angela na ang palaging nasa bahay. Hanggang sa isang araw, ipinakilala siya ni Bernard kay Ligaya.
bilang ang bago nitong asawa. Tahimik lang si Ligaya. Tinitigan niya si Angela na suot ang mamahaling singsing. Ang singsing na dating kay Mama Loren. Sa simula, kunwaring mabait si Angela. Tinatawag niya pang anak si Ligaya. Ngunit paglaon, lumabas ang tunay nitong ugali. "Ligaya!" Sigaw niya isang umaga. "Bakit marumi pa tong sahig? Para kang walang silbi." Tahimik lang si Ligaya. Marahang naglinis habang si Angela ay nakangising nakamasid. "Dati may nag-aalaga sa'yo. Ngayon, ikaw nang mag-aalaga sa sarili mo," sabi pa nito. Si Bernard naman nanatiling tahimik. Wala ng tapang, wala ng boses, parang aninong tinabunan ng kasalanan. Lumipas pa ang mga buwan at habang lumalaki si Ligaya, mas lalo siyang ginagawang katulong sa sariling bahay. Siya ang tagalaba, tagalinis, tagaluto, lahat ng utos kanya. Kahit pagod na, wala siyang reklamo. Tuwing sisigawan siya ni Angela, iniisip lang niya ang mukha ng kanyang ina. Sinisikap niyang maging mabuti, ngunit sa kabila nun, hindi siya tinatantanan ng madrasta. Minsan, habang nagluluto siya, sinadyang ipatapon ni Angela ang sabaw. "Ano yan? Ang alat? Parang sabaw ng kanal? Hindi ka man lang marunong magtimpla?" Hindi na sumagot si Ligaya. Tinanggalan niya ang sabaw na natapon sa kamay at humingi ng paumanhin. Medyo mahapde dahil napaso siya. "Pasensya na po, Tita Angela." "Tita?" Singhal nito. "Hindi mo ba ako kayang tawaging mama?" Napatahimik si Ligaya. Hindi niya magawang tawaging mama ang babaeng yun. Dahil para sa kanya, iisa lang ang karapat-dapat sa tawag na yon. Si Loren na tunay niyang ina. Isang gabi, habang naghuhuga siya ng pinggan, naririnig niya ang usapan ni na Angela at Bernard sa sala. "Bernard," sabi ni Angela, "hindi ko na kayang tustusan ng mga pangangailangan dito. Dapat ipakasal na natin si Ligaya para lumayas niyan dito. May mga lalaking may interes sa kanya, pero kailangan nating samantalahin habang bata pa." Parang tinamaan ng kidlat si Ligaya. Hindi siya makapaniwala. Wala pa siya sa tamang edad at gusto na siyang ipakasal. Ngunit parang wala nang takot si Angela. Lalo pang lumala ang trato sa kanya sa mga sumunod na araw. Hindi na lang siya inaaway, sinasaktan na rin. Minsan, pinapatikim siya ng palad nito ng walang dahilan. "Ang bastos mong bata! Akala mo kung sino ka walang-wala ka na." Napatigil si Bernard, pero nang tingnan siya ni Angela, agad siyang napayuko. "Angela, tama na yan," mahinang sabi ng padre di pamilya. Ngunit tinalikuran lang siya nito at dinuro. "Kung gusto mong makasama ako, huwag kang makialam." At doon, tuluyang tumulo ang luha ni Ligaya. Hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil alam niyang pati ang ama niya ay wala na sa panig niya. Pagsapit ni Ligaya sa 18 taon, walang naganap na handaan o pagbati sa kanya. Tanging kandila at dasal sa dilim ang kasama niya. "Kung naririnig mo ko, Mama," bulong niya, "bigyan mo ako ng lakas. Pagod na akong masaktan." Sa labas, nakangisi si Angela. "Hindi ka naiiyak, Ligaya. Sa susunod na buwan, ipapakasal na kita sa lalaking ayaw mo." Bulong pa nito. Kinabukasan, pinatawag siya sa sala. Tahimik si Bernard habang malamig na sabi ni Angela, "May lalaki akong nakilala. Kailangan niya ng asawa at ikaw ang napili ko." Nagulat si Ligaya. "Po, hindi po ako..." "Hindi kita tinatanong," singhal ni Angela, nanlilisik pa ang mga mata. "Susunod ka dahil wala kang karapatang tumanggi." At sa gabing yon, habang umiiyak si Ligaya, hindi niya alam na ang pilit na kasal na yon ang magiging simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Magdadalawang buwan na ang lumipas mula nang ipahayag ni Angela ang balak niyang ipakasal si Ligaya. At sa mga araw na yon, parang lalo pang lumalalim ang takot ng dalaga.
Araw-araw, iba't ibang lalaki ang ipinapakilala ni Angela. Walang gustong tumanggap sa alok niya. Kapag hindi pumapayag ang lalaki, si Ligaya ang sinisisi. "Wala bang gustong kumuha sa'yo?" Singhal ni Angela. "Ni isang matinong lalaki, wala. Ano bang sobra naman ang kamalasan mo?" Nakangisip pa si Angela na para bang nangaasar lang. Tahimik lang si Ligaya. Hindi siya lumalaban pero sa loob niya, unti-unti nang nabubuo ang puot. "Bakit kailangan ko tong pagdaanan? Ano bang kasalanan ko?" Hanggang isang araw, habang naglalakad siya sa palengke para bumili ng ulam, may nakita siyang matandang pulubi sa gilid ng daan. Payat ito, marumi at tila matagal nang hindi kumakain. Lumapit si Ligaya, inabot ang dala niyang tinapay. "Eto po tay, kayo po ang kumain," sabi niya sabay ngiti. Tiningnan siya ng pulubi at sa likod ng maruming mukha nito, may mga matang mabait at kalmado. "Salamat, iha," sagot nito sa mahinang boses. "Bihira na ngayon ang mga taong mapagbigay kagaya mo." Ngumiti lang si Ligaya saka nagpaalam. Kinagabihan, nag-imbita ng mga bisita si Angela sa bahay. May mga lalaking nakaupo sa sala at parang may pili ang nagaganap. Nasa gilid lang si Ligaya at nakayuko. Pinakilala siya ni Angela na parang ibinibenta. "Maganda yan, magaling sa bahay, marunong magluto," sabi ni Angela habang pilit ang ngiti. "Pero wag niyong aasahan na mayaman yan ha. Wala kaming balak magbigay ng dote. Hindi uso yun sa Pinas." Humalakhak na parang kontrabida ang madrasta ni Ligaya. Tahimik lang si Bernard. Nakatingin lang kay Ligaya pero hindi man lang niya magawang ipagtanggol ito. Si Ligaya naman nagpipigil ng luha habang pinagmamasdan ang sarili na parang produkto sa palengke. Ilang oras ang lumipas, wala pa rin pumapayag hanggang sa may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Angela, nandoon ang matandang pulubi. Nagpakilala itong Desmond. Marumi pa rin, suot ang lumang t-shirt at may dalang supot ng tinapay. Napailing si Angela. "Ha? Ano to? Namamalimos ka ba rito?" Hindi," sagot ni Desmond, mahinahon pero diretso. "Narinig kong naghahanap kayo ng mapapangasawa para sa anak ninyo." Tumawa si Angela, halatang nalilibang sa kabaliwan ng ideya. "Ikaw? Pulubi ka. Wala kang pambili ng tsinelas?" Ngunit hindi sumagot si Desmond. Tinitigan ni Desmond si Ligaya at sa sandaling yon, naghari ang katahimikan. Parang may koneksyong hindi niya maipaliwanag. Ang dalagang marunong magbigay kahit kapos at ang lalaking marunong tumingin ng tao, hindi dahil sa panlabas kundi sa kabutihan. "Kung wala nang gustong tumanggap," mahinahon ngunit buo ang tinig ng lalaki. "Ako na lang." Natahimik ang buong bahay hanggang sa marinig ang mahinang tawa ni Angela. Sige," sabi niya. "Sige, kung gusto mo talaga, sa'yo na yan. Pulubi ka, pulubi rin ang mapapangasawa mo." "Angela," sabi ni Bernard pero agad siyang pinandilatan nito. "Tama na. Matagal ko nang gustong mawala sa bahay na tong batang yan." Tumingin siya kay Ligaya. "Mag-empake ka. Ikakasal ka na." Kinabukasan, naganap din ang minadaling kasal nina Ligaya at Desmond. Walang bulaklak, walang musika, walang bisita. Si Angela at Bernard ay hindi sumipot. Tanging pari at dalawang saksi lang ang nandoon. Nakasuot ng lumang bestida si Ligaya, habang si Desmond ay nakapantalon na kupas. Pero sa kabila ng lahat, sa gitna ng kalungkutan, may kakaibang katahimikan sa puso ni Ligaya. Habang binibigkas ng pari ang mga salita ng kasal, tinitigan niya si Desmond. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang tingin na walang panghuhusga, walang kasinungalingan. At sa mismong sandaling yon, para bang may boses na bumulong sa kanya. "Hindi pa dito nagtatapos ang kwento mo, Ligaya." Pagkatapos ng kasal, dinala siya ni Desmond sa isang maliit na bahay sa dulo ng baryo. Kahit sira-sira na,
malinis yon at maayos. Pasensya ka na, sabi ni Desmond. Iyan lang muna ang kaya kong ibigay. Ngumiti si Ligaya. Okay lang po, hindi ko naman kailangan ng marangyang bahay. Ang importante may katahimikan at maraming salamat po. Iniligtas niyo ako sa madrasta ko. Ngumiti lang si Desmond. Noong magpagupit si Desmond ay napansin ni Ligaya na hindi naman pala matanda ang lalaki. Noong tanungin niya ang edad nito, ilang taon lang din pala ang pagitan ng edad nila. Araw-araw, magkasama silang nagluluto, nagtatanim sa bakanteng lupa at namumuhay ng simple. At sa mga simpleng araw na yon, unti-unting nakilala ni Ligaya si Desmond. Hindi bilang pulubi, kundi bilang isang lalaking mabait, masipag at marunong rumispeto. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nakaraan ni Ligaya, pero laging handang makinig. Tuwing umiiyak si Ligaya sa gabi, tahimik lang na lalapit si Desmond. Marahang isasapin ang kumot sa kanya at sasabihing, "Matulog ka na, Ligaya. Bukas, baka mas maganda na ang araw." At sa bawat salitang yon, unti-unting natutong ngumiting muli si Ligaya. Hindi dahil sa ginhawa, kundi sa kabaitang marunong magpatahimik ng puso. Isang hapon, habang naglalaba siya, may dumating na sulat mula kay Angela. Binasa ni Ligaya at doon niya nabasa ang mga salitang pumunit sa kanyang puso. "Ligaya, kumustang buhay mo sa pulubi mong asawa? Siguro ngayon natutunan mo na kung gaano kababa ang halaga mo. Sana wag ka nang bumalik dito, hindi ka na namin kailangan." Niyakap ni Ligaya ang papel at naupo sa sahig. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Ngunit bago pa man tumulo ang luha, narinig niya ang boses ni Desmond mula sa labas. "Ligaya, kumain ka muna. Hindi mo kailangan magalit. Minsan ang mga tao nang-aapi, sila rin ang pinaka nakakaawa." Tumingin si Ligaya sa kanya at sa unang pagkakataon, nginitian niya ito ng taus-puso. "Salamat, Desmond," sabi niya. Siguro ito nang simula ng bago kong buhay. At hindi niya alam, ang pulubing pinilit niyang pakasalan ang siyang magpapatunay na kahit sa gitna ng kawalan, may kayamanang hindi kailanman mananakaw, ang kabutihan ng puso. Tahimik ang buhay ni Ligaya at Desmond sa maliit na bahay sa gilid ng palayan. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Ligaya ang tunay na katahimikan. Araw-araw, gumigising sila ng maaga. Si Desmond ang nagdidirig ng halaman at si Ligaya ang nagluluto. Minsan, habang magkasamang nag-aasikaso sa bakuran, napatingin siya kay Desmond. Pawisan ito, naka-t-shirt lang, pero may ngiting totoo. "Tayong dalawa lang dito," sabi ni Ligaya. Pero parang hindi ko nararamdaman ang kalungkutan. Ngumiti si Desmond. "Kasi minsan, ang simpleng buhay, siya palang pinakamasarap." Tahimik lang si Ligaya. Habang pinagmamasdan ang lalaking mabait at magalang, ramdam niyang may lalim itong tinatago. Mga kwentong hindi sinasabi, ngunit nararamdaman ng puso. Isang gabi, kumatok ang batang nagbebenta ng tinapay. "Bili na po kayo. Kailangan ko po ng pambili ng gamot ni Mama," sabi nito. Wala ng pera si Ligaya, pero inabot pa rin ang natitirang barya. "Kunin mo na para kay Mama mo," wika niya. Ngumiti ang bata. "Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos." Nang marinig yun ni Desmond, lumapit siya. "Bakit mo binigay lahat ng pera mo?" tanong nito. "Baka mas kailangan niya. Kaya ko namang magtiis ng gutom," sagot ni Ligaya. Napangiti si Desmond. "Minsan ang tunay na mayaman yung marunong magbigay kahit wala." Tahimik silang kumain ng gabing yon, ngunit sa puso ni Desmond sumibol ang paghanga sa kabutihan ng isang pusong hindi kayang bilhin ng pera. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Ligaya. Kung dati ay dahil sa lungkot na bumabagabag, ngayon ay dahil sa saya. Tahimik siyang napangiti habang pinagmamasdan si Desmond na natutulog sa tabi niya. Sa wakas, may taong nagparamdam sa kanya ng halaga, hindi sa kayamanan kundi sa kabutihan. Sa ilalim ng malamig na gabi,
Pumikit siya at mahinang bumulong. Salamat Mama. Totoo nga, may araw pa rin pagkatapos ng bagyo. Makalipas ang ilang buwan, maayos at tahimik pa rin ang buhay ni na Ligaya at Desmond. Unti-unti na siyang natutong ngumiti ng totoo at walang pagpipigil. May kaunting kabuhayan na rin sila, nagbebenta ng gulay at prutas sa bayan. At kahit simpleng pamumuhay lang, ramdam ni Ligaya ang saya at respeto na hindi niya natagpuan sa bahay ni na Angela noon. Isang araw, huminto ang itim na sasakyan sa tapat ng bahay nila. Bumaba si Angela suot ang mamahaling damit at may kasamang 2 tauhan. Nakangiti ito pero halatang may pangmamata. "Oh, Ligaya," anito. "Dito ka na pala nakatira. Ngayon, pulubi ka na rin." Tahimik lang si Ligaya, malamig ang tingin. "Anong kailangan nyo, Angela?" Ngumisi ito habang nililibot ang bahay na pawid. "Nako, kawawa ka naman. Yan ang papala mo sa pagpili sa mahirap." Bago pa makasagot si Ligaya, lumabas si Desmond mula sa likod bahay. Kalmado pero matatag. Angela, hindi magandang ginagawa mong panlalait. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Hindi yung nangahama ka pa. Tiningnan siya ni Angela mula ulo hanggang paa. "Pulube, wag kang sumingit. Porket may maliit kang bahay, akala mo kung sino ka. Mababa ka pa rin nilalang." Ngunit si Desmond, kalmado ang boses. "Wala man akong pera pero hindi ibig sabihin ay wala akong halaga. Mas pipiliin ko ang ganitong buhay. Mahirap pero malangal. Kaysa naman mayaman nga pero bulok naman ang ugali." Napasimangot si Angela. "Kung hindi ka pa pinakasalan ni Ligaya, baka nagugutom ka pa rin sa kalsada." Lumapit si Desmond, diretso ang tingin. Hindi mo kailangang maliitin ang mahirap, Angela. Dahil minsan ang may pera, sila rin ang pinakakawawang puso. Namutla si Angela. Napahiya kaya biglang nagpakawala ng palad ang babae. Tatamaan sana si Ligaya, buti na lang at nahila ni Desmond ang dalaga. Mabilis siyang sinaklolohan ni Desmond. Hinarangan niya si Angela at mariing sinabi, "Walang sino mang may karapatang saktan si Ligaya, kahit ikaw." Hinawakan niya ang kamay ng asawa. "Halika na, Ligaya. Hindi mo kailangang marinig pa to." At sabay silang lumakad palayo. Iniwan si Angela sa gitna ng sarili niyang kanyabangan. Kinabukasan, nagpa siya si Desmond na isama si Ligaya sa Maynila. "Hindi na kita hahayaang apihin muli," sabi niya habang nagbabiyahe. "Panahon na para mabuhay ka ng marangal, Ligaya. Panahon na para makilala mo ang mundong kaya mong angkinin." Tahimik lang si Ligaya pero sa puso niya may halong kaba at pananabik. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon pero buo ang tiwala niya kay Desmond. Pagdating nila sa syudad, napuno ng pagtataka si Ligaya sa bawat kanto. Mga gusali, ilaw at magagarang sasakyan. Ngunit napahinto siya nang makita ang isang mataas at marangyang building na may malaking karatulang D. Santiago Holdings. Napatigil siya, halos hindi makahinga. "Desmond," mahina niyang sabi. "Bakit tayo nandito? Anong ibig sabihin nito?" Ngumiti si Desmond, banayad at may halong hiya. "Ito ang mundong tinalikuran ko nun. Ito ang kumpanyang tinatag ko, ang Desmond Santiago Holdings." Manghang-mangha pa rin si Ligaya. Tumingin siya sa gusali, saka nagpatuloy. "Nilisan ko to dahil napagod ako makisabay sa mga taong puro pagpapanggap. Gusto kong maramdaman kung ano ang totoo. At doon kita nakilala." Nanlaki ang mata ni Ligaya. Nangingilid ang luha. Ang lalaking pinilit ipakasal sa kanya bilang pulubi, siya pala ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa lungsod. Ngumiti si Desmond at hinawakan ang kanyang kamay. "Simula ngayon, Ligaya, hindi ka na lang bahagi ng buhay ko. Kasama ka na sa lahat." Ipinakilala siya ni Desmond sa mga empleyado bilang kanyang asawa. Lahat ay nagulat pero walang nagtangkang magtanong. Makikita sa mga mata ni Desmond ang respeto at pagmamahal kay Ligaya. At yun pa lang, sapat na para tumahimik ang lahat. Sa mga sumunod na linggo,
Unti-unti nang nakilala si Ligaya sa Maynila bilang asawang mabait ng CEO. Hindi niya inabuso ang yaman ni Desmond. Sa halip, pinapangunahan niya ang pagtulong sa charity. Nag-aral ulit at muling ipinagpatuloy ang pangarap niyang maging guro. Nang makapasok siya sa universidad, naglakad siya papunta sa silid-aralan na parang bagong tao. Hindi na bilang biktima, kundi bilang babae na natutong lumaban. Isang gabi, habang magkasama nagkakape sa veranda ng kondo nila, nagsalita si Ligaya. "Desmond, hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa lahat ng ginawa mo." Ngumiti naman ito. Hindi mo kailangan bumawi. Ligaya, ang kabaitan mo sapat na para mapatahimik at maghilom ang mga sugat ko. Tumingin siya sa dalaga, diretso sa mga mata. Nagpatuloy si Desmond. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatiling totoo. Sa'yo ko nakita ang mundong walang maskara. Tumulo ang luha ni Ligaya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal. Tapat, marangal at walang kondisyon. Habang unti-unting umaayos ang buhay ni Ligaya, ibang kwento naman ang kumakalat sa probinsya. May bali-balitang nalulugi na raw ang mga negosyo ni na Angela at Bernard Santos. Isa-isa nang nagsasara ang kanilang mga tindahan at pinasok sa utang ang kumpanya. Dahil sa walang tigil na paggastos ni Angela sa mga mamahaling gamit at party, nauubos na ang pera nila. Si Bernard naman, desperadong mangutang para mailigtas ang negosyo. Pero wala nang gustong magpautang. Mula sa marangyang pamumuhay, unti-unti silang bumagsak. Hanggang sa pati dati nilang malaking bahay ay napilitan na nilang isanla. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging malinaw kay Ligaya ang susunod na hakbang. Ang pagbabalik sa bahay na minsang naging kulungan niya. "Balang araw magbabalik ako," sabi ni Ligaya. Nakangiti at tumango naman ang mister niyang si Desmond. Ngayon, may kumpiyansa na si Ligaya sa sarili. Araw-araw, pumapasok siya sa universidad, bitbit ang pangarap na minsan ay tinanggal sa kanya ni Angela, ang maging isang guro. Hindi siya nahihiya sa mga kaklase niya kahit alam nilang asawa siya ng isang kilalang negosyante. Kapag tinatanong siya kung bakit pa siya nag-aaral, simple lang ang sagot niya. Hindi pera ang sukatan ng tagumpay. Isa pa, hindi ko naman pera ang pera ng mister ko. Gusto kong matupad yung pangarap ng mama ko para sa akin. Sa bawat aralin, bawat pagsusulit, at bawat pagtuturo sa mga batang lansangan bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, nakikita ni Desmond ang pagbabago sa kanya. Mas matatag, mas marunong umiti, at mas may direksyon. Minsan, habang naghahanda siya ng mga lesson plan sa sala, napatingin si Desmond sa kanya. Tahimik lang pero may ngiti na puno ng pagmamalaki. Alam mo, Ligaya, ang babaeng nakilala ko nun sa baryo, yung takot, tahimik at sugatan, ibang-iba na ngayon. Ngumiti si Ligaya. Kailangan kong maging matatag, hindi lang para sa akin kundi para kay mama. At syempre para maging karapat-dapat ako bilang asawa mo. Ngumiti si Desmond at niyakap siya. Tumingin sila sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap, parang mga bituin na abot kamay. Siguro, Desmond, bulong niya pa. Ito na yung simula ng tunay na buhay ko. Magaling siyang estudyante at laging handang tumulong. Marami ang humahanga sa kanya, lalo na sa kababaang loob at sa galing niyang magturo sa mga batang hirap sa pag-aaral. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya, may lihim na plano siyang pinaghahandaan. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pagpanaw ng kanyang ina. Bawat gabi bago matulog, hawak pa rin niya ang lumang rosaryo ni Loren. Paulit-ulit na nagdarasal ng isang bagay, hustisya. Hindi ko na kailangan ng ganti, minsang bulong niya sa sarili. Pero kailangan kong marinig ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung sino ang tunay na may sala. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa library ng universidad, may babaeng lumapit sa kanya. Payat, matanda at tila pamilyar ang mukha. Ligaya,
Mahina nitong sabi. Ako si Aling Mercy. Dati akong katulong sa inyo. Nanlaki ang mata ni Ligaya. Aling Mercy? Oo, ako nga iha. Matagal na akong nagtago. Noon ko pa gustong sabihin sa iyo ang totoo. Pero tinakot ako ni Angela. Sinabihan akong wawakasan ang buhay ko kapag nagsalita. Nanginginig ang kamay ni Ligaya. Anong totoo, Aling Mercy? Huminga ng malalim ang matanda. Hindi nadulas ang mama mo, iha. Itinulak siya ni Angela. Nakita ko mismo. At si Bernard alam niya. Pero natatakot siyang magsalita. Parang gumuho ang mundo ni Ligaya. Matagal siyang natahimik. Nakatitig lang sa lupa habang nanginginig ang labi. Sigurado po kayo? Tumango si Aling Mercy. Oo anak. Kaya ako nagtago. Pero ngayon hindi na ako takot. Panahon nang makuha mo ang hustisya para sa mama mo. Tumulo ang luha ni Ligaya. Matagal niyang hinintay ang katotohanan yon at ngayon hawak niya na ito. Salamat po, Aling Mercy. Sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ko to palalampasin. Nagpalitan sila ng contact number para kung sakali na kailanganin ni Ligaya na muling makausap ang matanda. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa veranda kasama si Desmond, ibinahagi niya ang lahat ng nalaman. Tahimik lang si Desmond habang nakikinig. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Kung yan ang totoo, kailangan nating kumilos ng maayos. Hindi pwedeng galit lang ang sandata natin. Kailangan ng ebidensya. Tumingin si Ligaya sa kanya, matatag ang boses. Handa na ako, Desmond. Ilang taon na akong tahimik. Panahon na para makuha ng mama ko ang hustisya. Hinawakan ni Desmond ang kanyang kamay. At nandito ako, nakasuporta sa'yo sa bawat hakbang natatahakin mo. Matapos ang 2 linggong pag-iisip, napagdesisyon na nina Ligaya at Desmond na bumalik sa probinsya upang harapin ang lahat ng iniwan nilang alaala. Isang araw, isang mahabang konvoy ng magagarang sasakyan ang pumarada sa dati nilang bahay sa probinsya. Nagtakbuhan ang mga kapitbahay na curious, nagulat sa dami ng mamahaling kotse. Sa harap ng bahay, nakatayo sina Angela at Bernard. Mukhang naghihikahos na ang mga ito. Namamangha sila sa dami ng kotse sa tapat nila. May bahagyang ngiti si Bernard habang papalapit ang magarang konvoy. Iniisip na marahil ay bisita silang mayaman na gustong makipagnegosyo. Ngunit natigilan siya nang bumukas ang pinto ng unang kotse. Mula roon, bumaba ang isang babae. Elegante, marangal at may tindig ng tagumpay. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. At sa isang iglap, tila bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Nang tuluyang makita ang mukha ng babae, parang nabura ang kulay sa kanyang mukha. Ligaya? Halos pabulong, ngunit nanginginig na tanong ni Bernard. Ngumiti si Ligaya, magalang, ngunit malamig ang tingin. Magandang umaga po, Papa. Sa tabi niya, nakatayo si Desmond. Maayos ang bihis, malayo sa pulubing minsang itinaboy nila. Sa sandaling yon, napagtanto ni Bernard ang masakit na katotohanan. Ang anak na minsan niyang pinabayaan, siya na ngayon ang pinakamataas sa kanilang lahat. Hindi makapagsalita si Angela. Pagbaba ni Ligaya sa magarang sasakyan, parang huminto ang paligid. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan at si Angela, na nakatayo sa harap ng bahay nilang halos masira na, ay tila natuyuan ng dugo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang dating inakala niyang pulubi na ipinakasal niya kay Ligaya, ngayon ay nakasuot ng mamahaling suit, may mga bodyguard sa likod at may presensyang kayang patahimikin ang buong kalsada. Hindi to totoo. Sambit ni Angela, halos manginig sa kinatatayuan. Yan ba talaga si Desmond? Yung pulubing pakalat-kalat lang sa palengke nun? Lumapit si Ligaya, marahan ngunit may bigat sa bawat hakbang. Angela, mahinahon pero matatag ang boses niya. Ang sabi mo dati,
walang halagang buhay ko, na kahit pulubi, hindi ako karapat-dapat. Ngumiti siya ng mapait, ngunit puno ng dignidad. Ngayon, nag-aaral ako para maging guro. Pinapangunahan ng mga outreach programs para makatulong sa maraming bata. At asawa ko ng may-ari ng Santiago Holdings. Tinitigan ni Ligaya si Angela sa mga mata. Hindi man ako mayaman sa pera, pero mayaman ako sa pag-asa at pagmamahal ng mga taong marunong magmahal ng totoo. Namilog ang mga mata ni Angela. Namutla sa gulat. Hindi! Imposible yan! Ngumiti sa Desmond. Imposible lang yan sa mga taong ang alam lang ay sukatin ay pera. At sa harap ng lahat, napayuko si Angela. Hindi lang sa hiya kundi sa katotohanan na ang pulubi na minsang nilait niya ngayon ay mas mayaman at marangal kaysa sa lahat ng kayamanan na kanyang ipinagyayabang. Habang nakikiosyoso ang mga kapitbahay, dahan-dahang lumapit si Ligaya sa kanyang ama. Ano po ang gusto nyo? Gusto nyo bang umutang? Tanong niya, may bahagyang ngiti, ngunit malamig ang tono. Halos lumuhod si Bernard sa harap niya. Anak, kahit kaunti lang, wala na kaming matitirahan. Nawalan ako ng negosyo. Patawad sa lahat ng nagawa namin. Tumulo ang luha ni Ligaya. Hindi dahil sa sakit, kundi sa katotohanan pantay na sila ngayon. Patawad? Mahina, ngunit mabigat ang boses niya. Nung pinapatulog mo akong gutom, nung sinasaktan ako ng asawa mo, nasaan ang awa mo nun, Papa? Tahimik si Bernard, nakayuko at walang maisagot. Lumapit si Angela, pilit na kalmado ang mukha. Ligaya, nagkamali ako. Hindi ko alam na... Hindi mo alam? Putol ni Ligaya. Matalim ang tinig. Hindi mo alam na tinanggal mo sa akin ang karapatang maging masaya. At huwag kayong mag-alala. Matatapos ng lahat ng paghihirap mo, Angela. Nambutla si Angela at nanginginig ang mga labi. At anong sinasabi mo? Alam ko ng totoo. Alam kong ikaw ang tumulak kay Mama sa hagdan. May saksi kami. Sagot ni Ligaya, matatag at malamig ang boses. Nagulat si Angela nung marinig ang kasalanang akala niya ay naibaon na sa limot. Si Aling Mercy, nakita ka niya. Itinulak mo si Mama sa hagdan. Alam na ng mga otoridad. Kasabay noon ang pagdating ng 2 pulis. Tumigil sa tapat ng bahay. Mrs. Angela Santos, sabi ng isa. Ina-arrest namin kayo sa kasong pagkitil at pagsisinungaling sa batas. May mga testigo at ebidensyang nagtuturo laban sa inyo. Hindi totoo yan, sigaw ni Angela, halos mawala ng boses. Bernard, tulungan mo ako. Ngunit umiling si Bernard na umiiyak. Wala akong magagawa, Angela. Lahat ng kasinungalingan mo, bumalik na sa atin. Habang isinasakay ng mga pulis si Angela sa sasakyan, tiningnan siya ni Ligaya. Hindi ko kailangan gumanti, mahinahon niyang sabi. Pero kailangan mong harapin ang totoo, tulad ng ginawa mong pagtulak kay Mama. Ngayon, batas na ang magtutulak sa iyo pababa. Umalis ang mga pulis. Naiwan si Bernard, nakalhod sa harap ni Ligaya at umiiyak. Anak, patawarin mo ako. Alam kong huli na pero nagsisisi na ako. Matagal siyang tinitigan ni Ligaya. May halong awa at galit sa kanyang mga mata. Hindi ko na kayo kayang kamuhian, Papa. Pero hindi rin kita kayang patawarin. Ang kasalanan nyo, kayo lang ang makakapagbayad ng lahat. Lumakad siya palayo. Hawak ni Desmond ang kanyang kamay. Habang sumasakay sila sa limousine, sumulyap si Ligaya sa bintana. Nakita niyang nakaluhod pa rin si Bernard, yakap ang lumang larawan nilang tatlo. Sa biyahe, marahan siyang nagsalita. Tapos na, Desmond. Wala na akong dapat patunayan. Ngumiti si Desmond. Tama ka. Pero ang totoo, matagal ka ng panalo. Kasi kahit anong ginawa nila sa'yo, nanatili kang mabuti. Ngumiti si Ligaya at tumingala sa langit. Siguro yun talaga ang gusto ni Mama. Hindi ko kailangan maghiganti. Basta't may hustisya, sapat na.
Hawak niya ang kwintas na may larawan ng kanyang ina. Ma, natapos ko ng laban mo. Habang umaandar ang sasakyan, bumalik sa kanyang isip ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang lahat ng sakit napawi na ng hustisya. Ang lahat ng luha napalitan ng ngiti at kakaibang saya. Lumipas ang ilang buwan mula nang maaresto si Angela at tuluyang malutas ang kaso. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ng madrasta ni Ligaya ay umalingaw-ngaw sa kanilang bayan. Walang naniwala noong una. Sino raw ang mag-aakalang ang babae noon ay marangya, ngayon ay nakasuot ng kulay orange na uniforme at nakakulong sa malamig na selda. Habang si Angela ay unti-unting nalulugmok sa loob ng piitan, si Bernard naman ay nalugmok din sa labas. Nabaon sa utang, nawalan ng negosyo, at napilitang magdeklara ng bankruptcy. Lahat ng pinaghirapan niya nawala na parang bula. At sa huling pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat ng bagay. Kasama na ang respeto ng sariling anak. Isang hapon, bumisita si Ligaya sa sementeryo kung saan nakalibing si Loren. Tahimik ang paligid, maririnig lang ang pagaspas ng dahon ng mga puno. Niyakap niya ang malamig na puntod ng kanyang ina, habang bumabagsak ang luha sa lupa. Ma, natapos na. Nakamit na natin ang hustisya. Mahina niyang sabi. Si Angela nakakulong na. Si Papa siya na ngayon ang naghihirap. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Pero hindi ko sila kinasuklaman, Ma. Kasi natutunan ko ng tunay na ganti ay yung maging masaya kahit sinubukan kanilang sirain. Kumuha siya ng maliit na bulaklak mula sa basket at inilagay sa tabi ng lapida. Tapos na, Ma. Makakapagpahinga ka na. At ako, ipagpapatuloy ko ng pangarap natin. Muling ipinagpatuloy ni Ligaya ang pag-aaral. Araw-araw siyang nagsusumikap, bitbit ang pangarap ng kanyang yumaong ina. Mabilis na lumipas ang mga taon. Sa bawat hakbang, mas lalo siyang tumatatag. Hanggang dumating ang araw na pinakahihintay niya, ang kanyang graduation. Sa entablado, tumayo siya ng taas na o. Todo palakpak at suporta ang mister niyang si Desmond. Proud na proud ako sa iyo, Ligaya. At nang lumabas ang resulta ng licensure exam, napahawak siya sa dibdib, halos hindi makapaniwala. Lisensyado na siya. Sa wakas, natupad niya ang pangarap nila ng kanyang ina, ang maging isang guro. Hindi lang para magturo, kundi para magbigay ng pag-asa sa mga batang katulad niya na minsang pinagkaitan at pinahirapan ng mundo. Matapos makuha ang lisensya, agad nag-apply si Ligaya sa isang paaralan sa Maynila. Ilang araw lang ay tinawagan na siya. Halos maiyak siya sa tuwa. Sa wakas, magsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Sa unang araw ng klase, ramdam niya ang kaba at saya. Habang pumapasok ang mga estudyante, pinagmamasdan niya silang maupo, mga inosenteng mukha, puno ng pangarap, tulad ng dati niyang sarili. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Alam niyo, ang buhay ay parang aklat. May mga pahinang masakit, may mga bahagi na gusto nating burahin. Pero kung wala ang mga pahinang yon, hindi mabubuo ang kwento. Tahimik na nakinig ang mga estudyante. Gumiti si Ligaya. Kaya anuman ang pagdaanan ninyo, huwag kayong susuko dahil minsan ang pinakamagandang aral ay galing sa mga sugat. Pagkatapos ng klase, lumapit ang isang batang babae. Mahiyain pero may kislap sa mga mata. Ma'am, totoo po bang minsan nahirapan din kayo? Ngumiti si Ligaya at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Oo, maraming beses akong nahirapan, pero tandaan mo, hindi hadlang ang hirap para maging mabuting tao. Kapag pinili mong manatiling mabuti kahit nasasaktan ka, doon mo mararanasan ang tunay na tagumpay. Napangiti ang bata at sa mga matang yun, nakita ni Ligaya ang sarili niyang puno ng pangarap at paniniwala na kahit maliit na kabutihan ay kayang baguhin ang mundo. Habang pinagmamasdan siya ni Desmond mula sa malayo ay napangiti ito. Tahimik niyang pinagmamasdan si Ligaya habang nagtuturo sa mga bata. Ang bawat ngiti nito,
ang bawat halakhak, tila musika sa hangin. Lumapit siya at marahang bumulong sa likod ng kanyang asawa. Alam mo, Ligaya, tuwing nakikita kitang ganito, naiisip ko, ikaw na talagang dahilan kung bakit gusto kong manatiling mabuti. Ngumiti si Ligaya habang nakatingin sa asawa. Bakit naman? Tanong niya habang patuloy sa pag-aayos ng gamit ng mga bata. Dahil sa'yo, natutunan ko ng tunay na yaman, hindi sa laki ng bahay o kapal ng bulsa. Sagot ni Desmond at tinititigan siya ng puno ng lambing, kundi sa puso at sa mga taong marunong magmahal kahit wala. Tahimik lang si Ligaya pero ramdam niya ang init sa dibdib. Hindi lang si Ligaya ang abala sa paggawa ng mga programa para sa mga kabataan. Si Desmond naman ay tahimik ngunit masigasig na tumutulong sa mga walang tirahan. Mga pulubi na minsan ay katulad niya rin. Tuwing weekend, makikita siya sa kalsada, namimigay ng pagkain, kumot at kaunting tulong sa mga nangangailangan. Hindi niya yun ginagawa para mapuri, kundi dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng mawala ng lahat. Minsan, habang magkasabay silang naglalakad ni Ligaya sa tabi ng bangketa, biglang nagsalita si Desmond. Kung may sobra tayo, ibahagi natin. Kasi minsan, yung simpleng pag-abot ng tinapay, yun pala ang simula ng pag-asa ng iba. Isang gabi, habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng mga bituin, tahimik silang magkahawak ng kamay. Salamat sa lahat, Desmond. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko kinayang harapin ang lahat, malambing na sabi ni Ligaya. Umiling sa Desmond. Hindi mo kailangan pasalamatan. Ikaw ang lumaban. Ikaw yung bumangon. Ikaw yung Ligaya na kahit ilang beses sirain, marunong pa rin ngumiti. Napangiti si Ligaya at humilig sa balikat ni Desmond. Siguro, yan ang ibig sabihin ng pangalan ko. Ligaya, hindi dahil sa saya lang kundi dahil sa tapang kong bumangon sa gitna ng sakit. Sa langit, tila kumikislap ang mga bituin na parang mga matang nagbabantay. At sa simoy ng hangin, parang narinig ni Ligaya ang boses ng kanyang inang si Loren. Anak, ipinagmamalaki kita. Tumulo ang luha niya, pero ngayon, yun ay luha ng kapayapaan. Tiningnan niya si Desmond sabay ngiti. Sa wakas payapa na ako. Sa kwento ni Ligaya, ating natutunan na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ang pagdurusa ay hindi rin katapusan. At ang pinakamagandang ganti sa lahat ng nanakit sa atin ay ang patunayan sa mundo na kaya nating maging masaya kahit wala sila. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.